23. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 23. Kung naana mo, say amen. Aloud, amen. Okay, so ato ning dunganan sa pagbasa. Magsugutas verse 16. Okay, together now. Rejoice evermore, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. May God bless the reading of His Word. Mag-ampo ta. Dalaygon ka o Diyos sa among gitugyan ang among pagtuon sa imong pulong karon nga hinaot. Ikaw mahimaya o naa kami makatunan para sa among pagkinabuhi nga Kristohanon. In Jesus' name, amen. Magapanglingkod mo. Kaysa ato nga gipangbasa sa basa nato nga verse. Okay, by the way, ang title sa ato nga mensahe karon is Saved. Saved from what? Okay. So murag matiwas tong kapastor ganihan, no? Anyway, kung atong makita sa mga bersikulo nga atong gibasa, walay word diha nga saved. Okay? So ngano kalayo ba ana sir nga? Okay, but if we recall from Ephesians 2:8, klaro dito nagiingon, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay, we are saved by grace through faith. Pero nagpadayon po ng pangutana na po, saved ta, luwas ta. From what? Okay, ningon na siya, we are saved by faith. Okay, by grace through faith. So natay tulo ka mga butang nga atong nahisgutan kung sa unsa kita nga nangaluwas. Okay, so sa mga luwas, we say amen? Okay, amen. So, karon magunata sa unang punto. Sa unsa kita naluwas. Okay, we were saved from the penalty of sin. Okay, we were. So, Romans 6:23 says, for the wages of sin is death. Okay, there is wages of that sin. Okay, unsa man ang bayad, no? Ang penalty sa sala mao ang kamatayon. Sa man nga kamatayon, that must be total separation from God. So the wages of sin is death. So but there is a gift of God, and that is eternal life through Jesus Christ. And that eternal life must be spent because wages or bayad or punishment sa sala, but there is a gift. And with that gift, if we receive such gift, we must be able to para makwala ta o malikay ta sa maong nga silot sa sala, maong nga kamatayon. Okay, so kani nga maong nga pagkaluwas nato gikan sa silot sa sala, this happens in the past. Why should I say nga past na ni siya? The moment that you believe, no? You believe on the Lord Jesus Christ, meaning you repent of your sins and receive Him as your Lord and Savior. That was the time that you have such deliverance or kanang pagka-libre nimo, pagkaluwas nimo gikan sa silot sa sala. Even sa case katong sa si Paul og sila samtang gipreso sila og ang katong jailer, katong penitent jailer nga nakadungog og ingon siya nga, sirs, what must I do? Ingon siya, believe, ingon si Paul, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So in that case, ingon nag-believe, then maluwas. Ingon ba siya, believe in the Lord Jesus Christ, then ugma mga ji ka. Ugma maayo kag buhat. Okay, para maluwas bi, makumplito ang imuhang kaluwasan. Ugma manginjismos ka. No, ug unsa pa imong buhaton nga maayo para ka maluwas. Wala, ingon si Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Wala na. So kung imo na nang nabuhat ug kanus ana ninyo buhat sa una pa ba? So sa ako ang case way back 34 years ago, ako siya nga gidawat isip ako nga person nang maluluwas. So that was a time past
No? So it happens in the past. So sa inyo karon na by time nga imo nang gibuhat sa imong kinabuhi. Kung wala pa siguro ana kay kung di na nimo buhaton ang kaning silot sa sala mudangat sa wala nagadawat kaniya. O kana kamatayon totally separated ta sa Ginoo, and I don't think you want it to happen sa imuha. So since this is a past nga event sa tanan nga nagadawat, ug hopefully kamo nga wa nakadawat inyo nang buhaton karon, o kung di na ninyo buhaton kaning nga mga remaining nga mensahe diri murag wala mo'y parte niini. Okay, so it is this happens in the past, o kani mahitabo lamang in a one-time event. Kano sa amang kanataw sa panimalay sa imong panimalay? O adtong kani nga date sir sa akong birthday, of course, happy birthday. Pero kano sa aman nagpakatawa pa kagausap, kano sa pud kana wala na kasara ka. So the time that we receive such ato lang nang gibuhat pod, and that is the time that we receive him, we are given the power to become the sons or children of God. So kana kasalang, and it must not be repeated again. Sa akong case katong pagdawat ako marabag pagkasunod ko para feelings ba nga wa pa siguro ko gadawat, ampon na ko dawat. Pero if you are sure kabalo ko nga ang Ginoo naa na gyud sa ako kay naistay mga bunga nga nagmanifest tungod ni ana. So kas-ara na nato buhaton nga mudawat tas kang Ginoong Hesukristo maghinulsol ta sa atong mga sala. Okay, then nga naman unsa man kani nga penalty, we are saved from a penalty of sin. This salvation from the penalty of sin was secured. Kinsa may nag-secured ani? This was secured by Christ suffering on the cross. After all, Jesus died for you and me, right? Although we are sinners, kinsa may sa atoy walay sala, pataas ang tingkoy. Okay, so kita tanan makasala, we are bound to hell. But because of God's love, He sent His only begotten Son as a solution for such parang challenge or situation. No, that we who received Him, Jesus who is God, who came in the flesh in the form of man, no, 100% man but at the same time 100% God, that whosoever believes in Him, so dili na malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. So mao na kana isa, so secured by Christ's suffering on the cross. So unsa may ang gibuhat dito? In fact, He endured such suffering, right? Sa Hebrews 12:2 nag-ingon siya dito, ngayon siya who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. Siya nga walay sala, naghimong sala para nato. Then ang atong buhaton para sayo na ra di, pero wa ka kabalo o wa ka unsa kadako kabililhon ang mao nga gibayad niya didto para sa ato, sa imo ug sa akong mga sala. Ang iyang dugo mo giula niya dito sa cross sa Kalbaryo. So He endured the punishment because not of His sins but of our sins. Okay, so according to Mark 8:36 and 37, men ka nga makabayad ba ka kung imo ang paagi sa kaluwasan pinaagi pas buhat? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Imo na tanang yuta sa tibuok kalibutan. Apil pa nang dito sa dagat ng mga yuta, imo pa. Okay? But you lost your own soul. And further it says, or what shall a man give in exchange for his soul? Ikaw ang pinakadato sa tibuok kalibutan. Kung kinsa man ang pinakadato karon sa tibuok kalibutan, dili na paigo ang iyahang wealth nga ibayad para in exchange sa kaluwasan sa iyahang kalag. It's only through what Christ did in the cross that our salvation is being secured. Our salvation from the penalty of sin was secured by such doing of Jesus Christ alone. Okay, so mo na una natong punto. So naluwas ta from what? From the penalty of sin. O nahimo na it already passed sa diha nga imo nang gidawat sa Ginoong Hesukristo. Ikaduha, dili ta maglangan. We are saved from the power of sin. Naluwas ta, we are. So karon we are referring we are. So we are saved from the power of sin. Let's take a look at Colossians 1:13. Who hath delivered us from the power of sin? Who there refers to Jesus Christ, siya ang hisgutan diri, and hath translated us into the kingdom of His dear Son.
No? So who hath delivered us? Sa Old English ni nagpasabot niya this is some sort of a present progressive tense. So kung ato nang interpret something like who has been delivering us. So unsa man karon presently yatang gi-deliver sa ugma nga mahimo na ng karon ang ugma, right? He has been delivering us. Okay. He has delivered us from the power of darkness. Ang darkness na gagahom, no? Naday gahom. Dili nato na i-underestimate kay naa na siya. So this kind of salvation from that such power of sin is actually a present situation. Sa present di siya karon. Unsa man karon gitawag ni present kay mao ni karon. Unsa may kung naay birthday, unsa may imong present nga ihatag nako. Kay ihatag present dili. Unsa imong past or unsa imong future dili. Unsa imong present para sa ako sort of thing. Ang ato makita diha nga present karon ang mao nga sitwasyon. So after you receive Christ into your life, so karon nagsugod na karon ang mga situation nga you are saved from the power of sin. Katong last time ko, sure naman gid atong kalag padulong na sa langit. Pero wa pa man tas langit, di ba? Napata diri. Og either you like it or you really like it. At once nga kita nagdawat, we are in Christ, we are a new creature, right? All things are passed away, behold, all things become new. But that does not mean nga wala na ang old nature diri kanato. Mao gani nga si Pablo nagkaon sa mga isa sa mga churches siya, put on the new man and put off the old man. Ngano man na kay it is a daily basis nga scenario nga diin kita ang gaaway sa atong sulod ang flesh og ang spirit. Because we have now the Spirit of God once we receive Him as our Savior. Okay, so kani unsa man kung i-compare nato sa past, we were saved, one-time event. But in this case, in this present nga situation, kini it is a process. It is a continual process. Kinsa may mga estudyante niyo dire? Okay, labi na ka nang na-enroll mo sa dagko nga university, daghanay gitawag nato pag-enroll ninyo na gitawag nato mga flow chart of enrollment. Asa ka muna, padulong diri, then sunod dito, bayad ka diri, then papirma ka diri. There is some sort of a flow sa ana nga enrollment para dili pagsabot nga kapag flow ana enrollment, along the way na enroll ka. Wala pa, it is a flow. So in this process, we are saved from the power of sin. So it is parang a continual process. Karon sa then ang ugma nga mahimong karon, no? So mao nay mahitabo. Okay, so makita nato nga although naata sa we are in this world, no? But we are not of this world. Pero sa karon naagi ta sa kalibutan whether unsa may imuhang sikwanon. So meaning naadya ang sala. Ang imong old self naa pa. After all, naapa man ta sa ato ang lawas. Kinsa may wala na sa inyong lawas. After all, wala na ka diri. Diba? Oh, so naapa ta sa ato ang lawas, ang atong kalag naapa diri sa atong sulod sa atong lawas. So with that, mo nang gikinahanglan nato ang parang gitawag nato og kanang pagpakamatay sa kada adlaw. Mingon gani siya sa Galatians 2:20 and I'll just read this. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So unsa daw? Na-crucify ta. Kung na-crucify, napatay. Pero unsa daw? Buhi ta. Nga naman, buhi ta tungod sa itong old self, dili. Because Christ lives in us. Naas siya sa atuang sulod. No? So mao na nga atong kinabuhi sa flesh. So what is it? So we should live it by the faith of the Son of God. So hinaana nga pagi nga kita naas diri nagakinabuhi ta pero kinahanglan nato nga mahimot ang patay permi diri sa ato ang old nature, no? Sa atong old flesh. Mo nang giingon siya nga moingon sa Paul gani sa Romans nga ang gusto na ko buhaton di na ko mabuhat, no? Kay tungod kay ang iyang pagkasya, ang iyang pag old flesh maoy mudumala siya nga katong dili niya gusto maoy iyahang mabuhat nga makasala makahimo sa kaniya nga makasala siya sa Ginoo. So in this case,
Since it is a continual process, og atong itanaw po diri sa bersikulo sa mga text nga atong gibasa ganiha, makita nato ang while we are in here, ang angay nato nga buhaton samtang na diri. Okay, meaning for us to be being saved, we are saved from the power of sin. Pero makita nyo, saman to buhat man ako. Ginaunsa man, nakalili, mga nakatanaw mangyig ko, manag-ana, no? But tanawa unsay giingon ni Pablo diri sa 1 Thessalonians. Let's start with verse 16. Magbasa tag pipila ka mga verses diri. Una, ingon siya, rejoice evermore. Mahimo na nimo sa panahon sa pandemic, God forbid na ay makuanan, na ay maigo. Can you say, I am rejoicing? No? So, when something happens, good things happens, well, happiness depends on happenings, right? But joy depends on Jesus. So, we need to rejoice. And that is a command from us according to Paul. Rejoice evermore. Dili lang kay karon, evermore. So, in your daily life, in your daily walk with God, we need to rejoice. What else? Pray. Only now. Tomorrow, again, pray. Pray without ceasing. That's part of our sa ato nga pagkinabuhi diri. Unsa pa gyud? In everything, give thanks. Nakapasalamat ka sa Ginoo? Okay, let me ask you a question. When was the last time nga nakapasalamat ka sa atong pastor sa iyahang pagwali, sa iyang ibuhat, sa iyang pagkahimong blessing? Kanus ana? Ganiha? Sir, kanang layo manggod niya kay mo social distancing man mo gawas mangyud ta dayon so di na ko kaanha diha sa tubangan. Okay, atong himuon ni nga senaryo. Aton lang ta sa inyong balay. Ikaw nga anak, when was the last time nakapasalamat ka sa imong mama or sa imong papa nga nakakuha na nagkaunsa na iyang gipangbuhat para lang kay ikaw mapahiluna? Imo ba nang gitagaag balyon? Nakapasalamat ba ka? Sa ato po nga mga papagmama, kanus among puta nga time nga nakapasalamat sa atong mga anak o sa atong kauban sa balay tungod sa iyang gibuhat nga nakapa-ease sa imuha nga sitwasyon or something nga nakatabang nimo. Di naman na layo si pastor diri, di naman gyud to layo. So can we do this what Paul says, in everything give thanks. After all, this is God's will. No, in Christ Jesus concerning us. Unsa pa gyud? Okay, so before nato i-proceed sa verse 19, mo adto ta sa ngano nga kani, although this is a continual process and we are saved, salvation from the power of sin is actually, this is obtained by the working of the Holy Ghost. The Holy Ghost is being referred to as the Comforter. The Comforter being sent in Christ's name, no? So the Comforter is sent in Christ's name. So maoni ato na obtain nato ang salvation from the power of sin because of God's working, no? So as according to John 14:26 says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. He is being sent in Christ's name, the Holy Ghost. So there is it, although nga naman na sir, ato lang para maklaro na to ba? Bingon man si Kristo sa iyang disipulo, moadto ko, nag-prepare ko gaan, moadto ko. So pagkabanhaw siya, misaka siya sa langit. Kisay may ang gabilin, wala na si Kristo. May man itong mga disipulo sa una, kay naaman siya sa Kristo. Nalawa sa Judas ka na sa Kristo, karon pa ka nga wala na sa Kristo. Patunsa man, wala, gibinlan ba ta niya nga hopeless or comfortless? Siya, He sent us, og naakaroon ang atong Comforter. The Comforter has come, the Holy Spirit. No? So, siya naakaroon. So, we obtain such salvation from the power of sin through the working of the Holy Spirit in our lives on a daily basis. Sa matag adlaw gyud, sa matag gutlo sa atong kinabuhi. No? So mao nang mingon siya diri sa verse, balik ta sa 1 Thessalonians sa tuntiwason to gamay, verse 19. Ingon siya diha, unsa iyang giingon?
Ingon siya diha nga, quench not the spirit. Kuming kag quench meaning palungon. Ang S diha is capital S. That must refer to the Holy Spirit. So when God is working in your life and He's comforting you and you are doing God's will in your life, so ang Ginoo na himaya sa imong kinabuhi. Once nga medyo mo tilaw na pug ka sa imuhang after sa imuhang unod, ang Holy Spirit nag-grieve nimo siya. Medyo napalong siya gamay. Labi na og imo na ng pagkanunayon, nagpadayon ang usa ka Kristohanon na backslide na. Nga dili na niya mabati ang ang still small voice sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman nag-grieve na iya na napalong. Uy, okay naman dahil nakasala ko, no? Kaya maragwa na may nakonbiktar na ako. Kaya naanad naman ang isa ka Kristohanong na nag-backslide. No, hulaton pa ba nimo nga ang Ginoo na magpanglihok sa imong kinabuhi insa sa away nga Ginoo, naon sa nako ay hara ka mo balik sa iya. Pabuton pa ba na nimo? So 9 times nga din na gipanguha sa Ginoo sa akong kinabuhi nga some sort of nga I know nga din tungod sa makita nako sa impulong nga all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Para na yun to sa akong kaayuhan nga dong iya hatong gikuha. No, mayin kag nindot kayo ni mga blessing ba sa una ga eskwela, apiki kayo. Pero wala ko kabalo nga sa katong sa time nga dito sa Manila ga eskwela masteral. Haska makagamit ko computer sa among eskwelahan. Sa balay tuay akong sa akong boardmates naa. Pero sa isa sa akong boardmate nga naay computer nindot kaayo, di allowance pa, wala ka graduate. Pero salamat sa Ginoo nga gitugot ito sa Ginoo nga wala ko'y ako. Kaya nga naman, musalig ko sa iya nga bisag dito ra ko computer sa eskwelahan, kung gihanlag adto para makapadayon sa ako ang thesis ug unsay buhaton para makahuman. So mga hinaana nga cases nga pagpanglihok sa Ginoo nga din sa iya ding ituyo nga para di makasunod to sa iya ang katong mga butang nga dili angay nga kuan, pwede na to dili niya ihatag sa. Pero na time nga gihatag na warning. Pwede na nga mahimo nga magamit sa kaaway para ang imuha nga Kristohanong pagkinabuhi dili medyo mo sutoy o mo tunong mo straight diha sa Ginoo. Okay, if we take a look at 1 Corinthians 6:19 and 20, that verse tells us that unsa man ang ato ang kinabuhi, atong body. We are still, our soul is still in this body of ours, but he says that our body is the temple of the Holy Ghost nga naa sa atua. Kaya unsa man, una sa tanan gipalit na sa usa ka biling nga usa ka presyo, no? We are bought with a price. Mao na siya. Therefore, so conclude na siya, glorify God in your body and in your spirit which are God's. So naalay mo na nga gipalit naman ta. So it's just proper for us to give glory to our God in what things soever that we are doing as a Christian. Siguro man ka sir, sama ning mga temptasyon ko karon medyo galdahe man to sa una sir karon tanawa gud internet lang daan wa na purag di nakakalusot. Pero unsa may giingon sa pulong sa Ginoo in relation to that as we walk in our daily lives. In 1 Corinthians 10:13, unsa may giingon niya? Unsa may temptation niya? No temptation taking you but such as is common to man. Dili na siya unusual nga kani ako special man gid nga temptation good nga medyo di ko kabalibad. Unsa man common ang temptasyon, no? Then ang kana nga temptasyon unsa nga klase nga temptation? Temptation nga dili who will not suffer you to be tempted above that you are able. Kung imong capacity nga mo resist sa temptation ko to diri, dili mo hatag ang tugot sa Ginoo nga temptasyon diha pas-lapas ana. Ingon siya he will not suffer to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape. Sa man nga unsay magibuhat ni Joseph sa pagtintal niya, awa na pa yung lie with me. Wa na klagyo. Diba? Midagan siya. Palayo siya sa temptasyon. Kay kabalo ang Ginoo nga kaya ni Joseph ang temptasyon nga niabot sa iya. Mi kalagyo siya. Atempa Lord kay ako sang i-feel ang balang spiriton sa ikuan be. Unya gay ko naglawid nanguhit na. Sa may mong buhaton. O sa iya flee
Flee, no? Flee from youthful lust. So isa na siyang diha. Okay, unsa pa gyud? Sir, ako ang hunahuna unsaon man gid nga perti man gyud ning hugawa. Nganong nahugaw po na? Unsa man po imo haday gipantan-aw? Sa computer pa nga jargon sa garbage in, garbage out. Unsa imong gisulod, mao po imo out. So nagsulod tag mga dautan diri sa tungunaw na tungod sa atong ginatan-aw, unsa po imo gawas? Pagtan-aw nimo sa kuan, murag kato imong pagtan-aw nimo sa katawo sa kato imong gitan-aw imong pagtan-aw ana, no? So unsa na, pero unsa may gingon sa pulong sa Ginoo? We need to cast down first 2 Corinthians 10:5. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So unsa may atong point dire? So imo una na mo sukway sa mo patigbabaw kaysa sa Ginoo. So imo daw prisuhon. So bring that into captivity ay mohang huna nga buhay klaro. So ako ni siyang pisuhon and bring it to the obedience of Christ. Di na nimo kaya, but with Christ we can do all things. Okay, atong the last nga punto. So we were saved from the penalty of sin. We are saved from the power of sin. Last but not the least, we will be saved from the presence of sin. Okay, Titus 2:13 says, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God our Savior Jesus Christ. Unsa man ay blessed hope, no? So maluwas ta, naapata sa kalibutan, ang presensya sa sala is all over our place. Nasa atong kwarto, nasa atong balay, say na gani diri even sa ato ang sanctuary. Diba? Sa huna-huna, wa man nimo gibilin mo huna-huna nga nasa gulag di maayo. So with that, so this salvation from the presence of sins is actually a future event. Umaabot kini nga event, a blessed hope, a blessed one. That's why we are looking for such blessed hope. Hope na paglaom na blessed pa. So mao ni ato ang gipaabot. And this the salvation from the presence of sin will be accomplished at Christ's second coming. So, wow, so dili lang kay wala ang utang, wala na ta diri sa presensya sa sala sa diha nga ang Ginoo si Jesucristo mubalik na pag-usab. Philippians 3:20 and 21 says, "For our conversation is in heaven, from whence we also look for the Savior, the Lord Jesus Christ, and who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious," unsa daw? Like His glorious body. Unsa man yung glorious body? This is a body that is glorified. Kung ka glorified, wala na gahom ang salaan na glorified body. We will glorious body according to the working whereby He is able also to subdue all things unto Himself. Then 1 John 3:2, "Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is." So si Jesus Christ nga risen Savior, ato siya nga gipaabot ug makita nato siya as He is. But this time a glorified one, o kita pod naatay glorified body. In that particular time, we are already saved from the presence of sin. Amen? Pero karon na apata diha kanus ama na Lord. Mo na yung siya, "Even so come Lord Jesus." Amen. Di ba? So makita nato nga ang kani nga buhi, really this is a blessed hope. Unsa man kulang kag paglaom diri na ipaglaom nga sure nga moabot sa atoa bilang mga luwas. Okay, and to conclude. So Christ sa ani nga to conclude. Okay, so next. Sa ani nga natabo nato, unsa may ato nakita diya? We are saved in these three aspects. Penalty, no, power, presence. Kani nga mga past, present and future. Wa na gihandam na sa Ginoo. Kinsa may giandam ni ini? Sa ato balikan ng Hebrews 12:2 ayon na like kuan ingon siya to, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. It is a finished work, ug siya ang nagasugod sa mao nga gibuhat. If you notice, ani nga tulo, kinsa may
yun si Pastor ganyan buntag, the object of our faith is Jesus Christ. Amen? Sa ani nga pagkaluwas na to, past, present, and future, kinsa may nagpaluyuan eh. It is Christ. His suffering, His comforter, He sent in His name. His second coming. It is all of Christ. Okay? Then kinsa may gipangandaman ani? Kita. Unsa man nga pagkakita, according to the last verse sa atong text, and the very God of peace shall sanctify you wholly, and I pray God that your whole body, soul, and spirit be preserved blameless. So asa man kana? Kinsa may yang i-preserve? Unsa i-preserve niya? Ang atong spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Iyan ang i-preserve. Nga naman, so unsa may atong buhaton, i-preserve niya, apil yung lawas dato, physical, mamatay man ni, pero ang giingon di, shall be preserved blameless, no? Unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ang tulo sa atua, the body, soul, and the spirit. The body, ang spirit, God conscious, the soul, and that of the body which is earthly conscious, earth conscious, but it is, as Paul says, to be preserved until the coming of our Lord Jesus Christ. So, ang kinatibuk-an nato, ang gi-after sa Ginoo sa atua. So, with this, unsa may atuang, how could this reflect our relation? Our relation affect us. Sa kaning salvation sa Ginoo ang gihatag kanato. How does this affect us? In relation to your worship to God. Sa imong devotion sa iya. Unsa man kanang pag-effect nimo sa imuhang gitawag nato reasonable service nga gi-mention sa Romans chapter 12 verse 1. O ikaduha, your walk with God. Unsa man ang iyang effect ani sa imuhang daily Christian walk, sa imong character nga makita si Kristo nga nasa imuha, o ang ikatulo sa word of God. Nga tungod ini imong siyang basa sa kada adlaw, so that you will say with the psalmist, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Ato daw nang hinuklugan. Ug salamat sa inyong pagpamati.